At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balita ang kumakalat ngayon sa mga political circuits. Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa loob ng Malacanang matapos ang mga aligasyong may kinalaman sa katiwalian at hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni President Kuting ng Norte Jr. at Vice President Sara Duterte matapos ang isang controversial na pahayag mula sa isang kongresista na si Rodante Marcoleta. Ayon sa mga insider, nagkaroon ng matinding tampuhan sa loob ng Malacanang nang ibisto ni Kongresista Rodante Marcoleta ang di umano'y malalaking katiwalian sa gobyerno na may kinalaman sa mga proyekto ng Department of Education at mga business dealings na di umano'y sangkot ang ilang miyembro ng administrasyon. Ang mga pahayag ni Marcoleta ay agad nagdulot ng gulo at may mga nagsasabing nag-alok na ng pagpapakumbaba si Pangulong Marcos sa Vice President upang matigil ang mga paratang na tumatama sa kanilang administrasyon. Pinag-usapan sa loob ng Malacanang ang mga posibleng epekto ng mga akusasyong ito. Sinabi ng ilang mga eksperto na ang mga pahayag ni Marcoleta ay may layuning ipakita ang mga hindi pagkakasunduan sa loob ng administrasyon at ang mga isyu ng katiwalian na patuloy na binabaluktot ng mga leader sa gobyerno. Kakabilaan ng mga pahayag na tila humihingi ng patutulong ang Pangulo kay VP Sara, may mga nagsabi na ang pagsuporta ng Vice Presidente sa mga isyong ito ay may kinalaman sa personal na interes at hindi lamang sa kapakanan ng publiko. Habang ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay lumalalim, isang bagong pangalan ng sumulpot sa issue, si House Majority Leader Martin Romualdez. Ayon sa mga spekulasyon, si Romualdez na isa sa pinakamalapit na kaalyado ni PBBM ay tinutulungan umano si Abante ng isang mambabatas na nagsulong ng mga isyu kontra sa administrasyon. Isinasangkot ang pangalang ito sa mga aligasyong nagpapatibay na may mga puwersang nagtatago at umaasa sa mga personal na interes kaysa sa paglilingkod sa bayan. Dahil sa mapahayag ni Marcoleta at ang patuloy na paninindigan ng mga akusado, may mga nagsasabi na si Abante at ang kanyang grupo ay nagtatago na sa mga likod ng mga alyadong politiko upang makaiwas sa mga pagsisiyasat. Isang source mula sa loob ng Kongreso ang nagsabi na si Abante at ang kanyang mga kasamahan ay ngayon ay parang nagtatago na sa lungga ni Romualdez upang maprotektahan ang kanilang mga posisyon at interes. Ang pagtahimik ni Abante at ng kanyang grupo ay isang malinaw na senyales na hindi nila kayang sagutin ng mga paratang. Samantala, patuloy ang pagtaas ng tensyon sa loob ng administrasyon at may mga nagsasabi na hindi lamang ang Vice President ang may malaking impluwensya sa mga ganitong issue, kundi pati na rin ang ilang matataas na personalidad mula sa mga political dynasties na may interes sa mga kontrata at proyekto ng gobyerno. Hindi pa malinaw kung anong magiging epekto ng mga paratang sa pagkakasunduan ng Pangulo at Vice President. Ngunit tiyak na patuloy na uugong ang mga issue ng katiwalian at hindi pagkakasunduan sa administrasyon. At heto nga mabalita ang ating pagkakatupukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito na nga, umiinit ang issue sa pagdating ho dito kay BP Sara Duterte at sa ating bayan. At ako, grabe. Habang tumatagal talaga nakikita natin ang paglipad ng agila. Habang tumatagal ay nakikita natin kung papaano ang isang BP Sara Duterte ay nagpapakita ng lakas at nagpapakita ng determinasyon. Naku. Ipapakita natin ngayon dito yung kanyang latest interview. Marami tayong hihimayin doon kasi alam nyo, iba talaga. Iba talaga pag nagsalita si BP Sara Duterte, talaga nga naman malaman. Hindi, pag siya ay nagsalita, you have to read between the lines, ika nga eh. Kailangan mo talagang basahin yung kanyang mensahe. Kasi pag nagsalita ho siya, malalim eh. Marami ho siyang mensahe beyond dun sa kanya sinabi. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon para maunawaan natin. Tandaan natin, sabi nga nila, you cannot understand a person without knowing yung context. Kasi alam mo, importante natin maintindihan yan eh. Kailangan mong maunawaan yung konteksto na kung saan siya nanggagaling. Pag hindi mo naunawaan yon, hindi mo talaga maiintindihan kung ano yung nangyayari sa kanya at ano yung kanyang nais ipahiwatig at ipaliwanag, di ba? We cannot just take the words tapos yun na yun. Okay? So, ito ho, ipapaliwanag po natin para mas maunawaan ho natin ano ba ang ibig niya sabihin, ano ang kanyang ginawa noon at ano ang kanyang plano in the future.
Yan ho, importante ha. So, komento-komento lang tayo dyan pag meron tayong idea. At binabasa po natin lahat ng mga nakikita natin dyan na comments. Baka akala ninyo hindi ko binabasa. Binabasa ko lang ho yan. Hindi lamang po ako sumasagot o di kaya nagre-reply kasi mahirap naman po kung isa, dalawa, tatlo lang ang replyan ko, di ba? So, mas mabuti nang hindi mag-reply sa lahat muna. Pero nababasa ko ho yung mga mensahe ninyo kaya i-message nyo ho dyan sa baba. Okay? Simulan na po natin itong interview na ito at bigyan natin ng malupit na reaction. Ito You mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko na kapareho lang ito nung nangyari noong nakaraang taon. Nung nakaraang taon ng drama ay confidential funds. Ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Yun. Kita mo dyan pa lang, ang bitaw niya, drama. Ibig sabihin talaga nga naman ang Congress ay grabe kung makadrama ho. Pagdating sa mga issue sa alam naman natin kasi yung mga congressman yan, gusto niya ng free publicity. 'Di ba? Kailangan niya mag-e-election na 2025. Kailangan niyang gumawa ika nga ng publicity. At kaya nga kung mapapansin niyo yung mga hindi kilala, biglang nag-iingay. Halimbawa, yung mga katulad ni Chihuahua. Diba? I mean, hindi naman talaga kilala yun. Kung hindi dahil kay Yorme, hindi naman makikilala yun. Pero bakit po sila nag-iingay? Kasi alam naman po natin, ang karamihan nanonood sa mga ganyan ay yung NCR. Ito, especially mga taga Metro Manila, malaking porsyento dyan, mga taga Maynila. So gusto nilang umangat yung kanilang pangalan, yung kanilang awareness. Ika nga. Tandaan ninyo, laging dalawa yan. Pagdating sa para ikaw ay manalo bilang kandidato, yung awareness at yung kung ikaw ba'y boboto ng tao. Yung awareness, hindi pa dyan yung ikaw ba'y boboto. Yun yung pag naririnig-rinig mo pa lang yung pangalan. Di ba? Katulad nung sobrang yaman na bishop dyan. Grabe yung bishop na yun, ano? Pag tiningnan nyo yung church nyo, i-google nyo. I-google nyo yung church niya. Hindi ho mega church yan, ha? Ang liit lang po niyan. Ang liit lang po niyan. Tapos, grabe ho yung kanyang mga relo. Hindi lang isa ang Rolex, dalawa. Yung kanyang sinturon. Hindi ho sinturon ni Judas yun. Although, yung ugali niya, ugali Judas. Yung kanyang sinturon, grabe ho. Louis Vuitton. Dahil Louis Vuitton, di ba? Pero ang lito ng church niyan. Alam mo, ako, ang laki-laki ho ng church ng KOJC. International pa po ang KOJC. Pero nung hindi ko nakitang magarbo ang suot ni Pastor Kibuloy, ang magarbo sa kanya ay yung may sarili silang mga eroplano, may sarili silang helicopter, may sarili silang mga kagamitan, mga sasakyan. Ibig sabihin, yung mayaman sa kanya ay yung nagagamit ng buong church. Nagigets niyo? Etong bishop na ito, siya lang ang nakakagamit. Pambihirang animal yan, no? Alam naman, dalawa kayo gumagamit ng relo. Kabagay, pwede, yung jowa mo. Wow. Tagatingin na lang sa relo mo. Nagigets yung ba ibig ko sabihin? Ang layo nung pinagkaiba. Tapos, eto, mega church pa itong kay KOJC, kay Pastor Kibuloy. Eto, kumakapo na. Hindi naman mega church, bilang mo nga lang yung tao eh. Alam mo kung paano mo malalaman na isang church ay maliit lang? Gusto niyo malaman? Sekreto? Optics. Ano ibig sabihin ng optics? Hindi pinapakita sa camera. Makikita mo yung liit lang ng stage. Maliit lang eh. Hindi, i-google ninyo. Bishop Lucifer, ganun. Lagi, iba. Basta tingnan nyo yung kanyang church. Ang liit lang. So, ibig sabihin, ng maliit lang, konti lang nagbibigay na ikapu dyan. Yan, di ba? Pansinin niyo yan. Pero ang tanong, bakit ganyang kayaman? Biglang pumasok sa isip ko, sabi ko, ay, nga pala. Ganyan talaga pagka-congressman. Wala talaga. Mayaman talaga. Hindi, totoo naman pagka-congressman ka,
yayamanin ka. Meron nga dyan, mukhang buhaya, pero... Ay, mukhang buhaya ba? Mukhang palaka. Kalmutan ko na. Mukhang buhaya ata, mukhang palaka. Yeah? Dugyot ng itsura, pero grabe ang mga bayad. Panis. Panis si Hot Evangelista. Kita nyo kasi congressman, ay congresswoman. Ganyan po ang drama niya mga yan. O, di ba? Kunwari, galit na galit sila sa kurap. Parang, kurap ka. Yan sila eh. Yan yung, saan mo dinala yung pera ng taong bayan? Hindi ito about tradition. Hindi ito about, this is for the taong bayan. Tangin ng taong bayan yan. Sorry. Ayoko nung nga pala nagmumura. Gago! Hindi kasi, di ba, taong bayan sila eh. Oo, kayo, kurap. Pero suot nila, relo, di ba? Yung kanyang bulletproof na Escalade ba yun? Di ba? Grabe ho, di ba? And yet, sasabihin nila, ang drama nila, galit sila sa kurap. Antado. Ganyan ang mga congressman natin. Kaya kayong mga kababayan, tingnan ninyo yung congressman ninyo. Tingnan ninyo yung mga congressman ninyo kung gaano kayayaman habang yung inyong distrito ay mahirap. Alam nyo na kung saan napupunta yung proyekto, ha? Kaya nga sinasabi nila, 'di ba? Nasabi yan ni Mayor Magalong. Kung dati, 20% lang ang bigayan diyan sa mga yan. Ngayon, ang laki na daw, grabe daw. Naku talaga, kawawa ang bayan natin. Kailangan ginagatasan ng mga congressman natin. Ma'am, you did not take an oath during your intro kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin? Malaki po ang pinagkaiba ng witness saka resource person. Hindi nila alam yun, madam. Hindi nila alam yun. Ayan, Chua. Kaya ka naman, Chua. Bantakin mo, hindi mo alam ang pinagkaiba ng resource person sa witness. Alam mo, Chua, sorry ka na lang kasi abogado itong kausap mo. Abogado ito si Madam BP. Dalhin mo kaya sa court yun. Isipin mo, dalhin mo sa court yun. Sabihin mo, Judge, hindi naman importante kung witness to o siya yung nag-a-accuse o siya yung ina-accuse. Pareho lang yun eh. Pareho lang yun, Judge. Baka siguro palayasin ka dun, Judge. No? Baka tanggalan ka ng... abogado ba ito? Sabihin siguro sa'yo, abogado ba ito o kalahi ito ni Bobo? Hindi kasi mantakin mo, bunda ka ng husgado. Sabihin mo, Judge, pareho lang yan. Witness at saka accused. Pareho lang yan. Talagang titigang ka nun, Judge. Animal to. Nag-aral ba ito? Nag-bar exam ba ito? Mantakin mo, ganun. Ganun ang ginagawa nila. Bilang isang congressman, ikaw yung tumatayo, alam mo dapat ang rules nyo. Kung witness o resource person, magkaiba yun. Bakit? Kasi kung witness ka, maaari kang o kaya ikaw yung ina-accuse, maaari kang gamitan ng yung inote mo at gamitin laban para sa'yo. Which is, hanggang ngayon nga po, accuse na ho ang tinatawag kay BP Sara Duterte. Bakit? Ayon yun doon sa congressman na nagsalita, yung taga Maynila. Bakit ba itong mga taga Maynila talaga umiepal? Sa bagay, talo na kasi sila kay Yorme, kaya sila umiepal para makahingi sila ng pangdagdag sa kampanya nila. Oh, by the way, speaking of mga taga Maynila, binabati po natin mga taga Maynila. Oy, huwag niyong kakalimutan si si Madam Mocha Uson, si Madam Mocha Uson. Sa District 3, binabati po natin yung mga Toda ng District 3. Lahat po ng mga taga-Toda. Balita ko, nanunood daw kay Banat Boy. Polok po ako naman. Palakpakan. Sabihin nyo lang kay Madam Mocha kung gusto nyo inuman. Sorry naman. Dalang ko kayo dyan ng MP lights. Biro lang
Binabati natin mga taga District 3 na mga taga Toda. Oh, yung mga taga Toda, sana makasama ko kayo. Minsan na kwentuhan lang tayo. Over kambingan, di ba? Binabati natin mga taga District 3 ng Toda. Oh, syempre, binabati natin si Kagawad Rodel Sarmiento. Rodel Sarmiento, oy! Ano tayo dyan sa bahay mo, ha? Discuss tayo ng mga issues sa lipunan. Ha? Sir Rodel Sarmiento, binabati po kita. Ha? At syempre lahat ng mga taga-Toda, District 3, may pabor lang naman ako sa inyo. Ha? Sige na, baka naman pwedeng alalayan nyo lang si Madam Mocha dyan sa inyong distrito kasi medyo busy ako, hindi ko humasamahan. Baka naman pwedeng alalayan nyo lang, tulong-tulungan nyo na lang kasi wala po kami talagang pera. Yan ang katotohanan. Wala po talaga kaming pera na hindi kaya ang lakas na lang ng loob namin gusto lang talaga ni Mocha magserbisyo diyan sa inyong lugar. Hindi, walang biro. Kasi si Mocha laki ho diyan sa distrito nyo na yan Diyan ho talaga siya lumaki. Diyan ko nga siya nakilala Taga-UST siya diyan Diyan siya sa Nisus nakatira dati. Tapos lumipat din sa tabi. Diyan na talaga yan. Diyan mula nung siya ho'y naandyan na. Matagal na. Siya po'y taga-Dagupan pero diyan talaga siya lumaki. Lumaki talaga diyan. Yun kaya sana lang makapagsilbi siya diyan para naman makapagbayad utang siya sa mga taong nagpalaki sa kanya diyan sa kanyang distrito na District 3, ha? Tuloy natin to kay Madam BP Sara Duterte, ha? Ma'am, may nabanggit kayo ng impeachment, ma'am. Hoy! Isa-isa lang magtatanong! Ano ba? Sabay-sabay? Sandali lang! Isa-isa! Tinong si Madam, Hindi na alam kung ano sasagutin. Isa-isa lang. Magtataas ang ama. Your Honor, ganon. Your Honor! Sabi niya ma'am, prelude na to sa Oh, yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na ipapractice sila o anong gagawin nila para sa impeachment. efforts will prosper po? Hindi ko masabi yan. Nagpa-practice na daw ang mga kongresista. Pilingero nga Your Honor. Feeling talaga boss, natatamaan si ma'am. Okay. Hindi ko masabi yan na kung mag-prosper or hindi. Sino kaya yung sinabihan na natatamaan si ma'am? Hindi, ano kaya? Ito kaya News 5 yun? Kasi kung makadut-dut ng mikropono saksak mo na lang kaya. Grabe kasi mga sundot-dot. Hindi ko alam kung yung taga News 5 yung sinasabihan Diyan na, sasagutin natin, then iwan na natin sa Congress. Ma'am, kung doon sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo ay impeachment possible, ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito for impeachment? Oo. Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, di ba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. Saka foot feasance. Ay, mali pala yun. Pampa pala yun. Hindi, totoo nga naman Kasi alam mo, ito ang problema kasi pag maraming bida-bida. Nabubuking. Kasi kanya-kanya silang kanya-kanya silang bida-bida para mapansin ni Speaker at ni Zaldico. At pag napansin sila nung dalawang Panginoon dyan sa kamera, tiba-tiba na sila. Di ba? Nagpapapansin sila. So kanya-kanya silang bida-bida ngayon, kanya-kanya silang epal, privilege speech. Doon sa privilege speech, lumalabas na talagang meron ng akusasyon, ika nga. Meron ng pagbibintang. Kasi sana, 'di ba, gusto nila umattend si BP Sara Duterte sa hearing. 'Di ba? Gusto nila imbestigahan in aid of legislation. Remember yung word na in aid of legislation, yun ang dahilan kaya iimbitahan ng resource person. Hindi po yan in aid of accusation, in aid of para imbestigahan at i-accuse yung tao. Ang problema, hindi pa nga alam yung mga buong istorya, abay ina-accuse na si Madam BP Sara Duterte. Kaya nga ang dami ng akusasyon yung pis-pis-pisa na yan. O, di ba? Ina-accuse na siya na ganito yung ginawa niya, ninakaw niya.
So halatang-halatang meron ng kasunod. After that, kasi isipin mo, akusahan ka na nagnakaw ka. Akusahan ka na inubos mo yung pera. Akusahan ka na kung saan-saan mo nadala yung pera. Ano kasunod nun? Dadalin ba sa korte? Hindi. Ano kasunod? Impeachment. Siyempre, ang sasabihin na kagad nun yung paggamit ng pera ng taong bayan, dahil doon, nawala na siya ng yung trust and confidence ng taong bayan sa kanya. So maaari na siyang i-impeach. So yun pa lang, alam na alam mo na yung plano nila. 'Di ba? Inaccuse mo na eh. Hindi nga sana, alam mo yun, nag-privilege ka, tatanungin mo, we would like to invite VP Sara Duterte so that we would know the real story, what happened to the ganito. Eh hindi eh. Sinabihan mo na kaagad. Eh ano pa ba kasunod doon? Sasabihin nila walang impeachment. Ganun kayo katanga? Pagkatapos yung akusahan yung tao nagnakaw na. Pagkatapos yung akusahan na binulsa na yung pera, hindi nyo i-impeach? Ano gagawin nyo? Wala lang. Kwentuhan lang, chismisan lang to. Nagchichismisan lang kami. Sinisiraan lang namin si VP Sara Duterte. Kasi kung sasabihin ninyong, kung sasabihin ninyo nagnakaw na yung tao, tapos hindi nyo i-impeach, ano ibig sabihin nun? Eh, nagchichismisan lang kayo. Di ba? Nagchichismisan. Kasi halimbawa yan eh. Halimbawa. Yung kapitbahay mo, nakita mong nangangalunya yung asawa. Ano dapat gawin? Tandaan ninyo, it is a crime. Adultery is a crime. So kung nagkikwentuhan lang kayo, alam mo ba yung kapitbahay natin? Kung sino-sino kumatin? Mga ganyan-ganyan. O yung kapitbahay natin, ay mamasisi ka. Grabe, pag-uwi, may shampoo. Anong tawag mo doon? Chismisan. Pero kung inaalam mo talaga, bakit kaya ganito? Ay, nakita ko siya, may kasama. Tapos, pwede ka na alam mo yun, sabihan mo doon yung asawa, para yung asawa magdemanda ng adultery, di ba? Ganun. Hindi kasi ang motibo mo, hindi i-chismis. Ang motibo mo, para talaga mabigyan ng hustisya yung asawa. Tama, mali. Pero kung ibig sabihin nun, chismoso ka lang. Kaya nga sinasabi ni VP Sara Duterte dito, kayong mga congressman nagkikwentuhan na, ina-accuse nyo na siya. So ano na kasunod yan? Siyempre impeachment. Alang naman umaamin kayo, mga puro kayo chismosa lang dyan. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. Vice, And you say, and that for you. bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagdinig? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito at marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation and lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila kaya nandito ako. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi lumala? Kasi ng second budget committee hearing, Para matapos na kaagad, para masabi ko na kung Alam mo, isang na-observe ko dito sa kanyang interview, very candid siya, no? Hindi yung lahat sinasagot niya eh. Bakit na pumunta kayo dito ngayon? Yung last time hindi kayo pumunta. Sagot ka agad. Hindi, para matapos na. Papatagalin pa natin to. ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling patawag ulit kayo. 700 million na budget for 2025 na propose ng House. Yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa GAA, yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Kita nyo? Yung pagtanong, paano to? BP, 700 lang ang binigay sa iyo na budget. Sige, kung ano yung binigay, di nang gamitin. Sa September 20. Alam mo, ito yung tinatawag mo na tao na walang walang yung, kasi kung ibang tao yan. 700 lang, kapal ang mukha ninyo ha. Kayo nga, hindi kayo ma-audit ng kahit sino man, tapos ako 700 lang ibibigay niyo. Sabi na, okay lang, sige lang, go lang, 700, sige. Basta lang, tumakbo, opisina, walang problema. Plenary debates ng budget niyo po ng House?
Hindi pa namin napag-usapan sa Kung a-attend daw siya ng yung final debate tungkol sa budget. O, ito sagot niya. Hindi yung, oo, tama, oo nga, gaganto nga gawin. Hindi, kitang-kita mo hindi siya plastic. Hindi pa namin napag-usapan yan. Hindi pa namin napag-usapan yan. Kung sinong a-attend sa amin. Sina kung ano yung gagawin para sa plenary debates. But we will let you know kung nandoon kami. Ma'am, nag-coordinate po ba kayo kay Kong Adyong? Ito si Kong Adyong, siya yung parang sponsor. Di ba yung pag nasa budget siya yung nagsasalita? Hindi ang nagsasalita yung secretary yung sa final debate. Ang nagsasalita yung parang sponsor na congressman to defend the budget. Okay, tinatanong ngayon nito, kasi usually nag-uusap yan. Alam ko yan kasi nung panahon na PCOO, merong sponsor sa Congress kung sino yung magsasalita lang, hindi si Secretary Martin Andanar. So pinag-uusapan nila doon kung paano i-defend yung budget. Okay, ganun yun, pinag-uusapan. O ganito, ito kailangan ko, ito ganyan. Tingnan niyo yung sagot ni BP Sara Duterte ha. Kung nag-usap na ba kayo nung sponsor nyo na si Adyong, si Congressman Adyong, ito sagot niya. Budget sponsor. Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya. Sabi ko, nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget mo. Kita nyo? So yun lang, basta kami, sumulat na kami, everything that you need from our office, binigay na namin. Pero, bahala na kayo. Sabi niya pa nga, iniiwan na namin sa pleasure ni Romualdez. Yan. Ayan yung malaman na, ewan ko kung nag-gets ng mga reporter. Pero sinasabi dyan, si Romualdez lang naman nagdidesisyon ng budget. Bakit pa kailangan nating i-defend sa entire plenary yun? Kasi kailangan mo, i-defend mo yun sa lahat ng mga kongresista yung budget mo. Sabi niya, bakit pa natin kailangan i-defend yun doon? Si Romualdez lang naman nagdi-decide. Paulit-ulit yan ha. Laging pinopoint out yan ni BP Sara Duterte. Pleasure of the Speaker of the House. Siya lang naman na nagdi-decide. Si Romualdez lang naman. Wag na natin pag-usapan. Mukha tayong tanga. Di ba? Hindi, totoo nga naman, di ba? Magmi-meeting pa kayo. Kunwari, yung sa school ninyo, meeting tayo, project meeting. Isa lang naman din ang gagawa. Bakit pa kayo nag-meeting? Para lang masabi na nag-meeting kayo. O kaya gusto nyo lang magligawan. Hindi kasi may mga ganun. Although ako sa all boys school ako. May ganun all sa mga co-ed na school, yung babae lalaki. O tara, project meeting tayo. Yung pala, tsuktsakan lang. Di ba? O project meeting. Saan tayo? Kaninong bahay tayo? Kaninong bahay? Yung pala, may mangyayari lang hindi maganda. Yung mga palusot ng iba dyan, project meeting, pero nagti-tiktok lang sila. TikTokan lang sila. Pag gumaganon na sila sa bahay, di ba? TikTokan pa ako nari. Pero bandang uli, TikTokan, tsuktsakan. Yan, ganun na Hari lang yun, project meeting, pero sa totoo lang, isa lang gumagawa. Dito, sinasabi ni BP Sara Duterte, isa lang din naman nagdi-decide. Si speaker lang naman din Bakit ba natin kailangan mag-usap-usap? Beginning po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, si speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House ang hypocrisy and Huwag daw magturo ng kamay. huwag daw magturo ng kamay. Ito, matindi ito sinabi niya. Hypocrisy daw yung sinasabi ni Romualdez, wag daw nagtuturo ng kamay. Tingnan mo sagot ni BP Sara dito wala to, unrehearsed, hindi scripted, diretso Ang mga daliri, kamay. Yun yung ginagawa nila ngayon di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila, ilang daliri yung nandyan sa loob ngayon. Tama nga naman. Kasi yun na sinasabi ni Romualdez, diba? Wag nagtuturo dyan ako sinong masama, ganyan. Ito lang naman is in-age, blah, blah, blah. Di ba ganun naman ang ginagawa nyo sa akin? Lahat kayo nagtuturo sa akin na ikaw, BP, o yung Office of the Vice President, yung confidential, blah, 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 blah. Sa inyo nakapoint yun. Isa lang ang nakaturo kay BP Sara, yung the rest nakaturo sa inyo. Unless ganyan kayo, o kaya parang kayo yung mga siraulo mga pinklawan. Mga abnoy na ganon yung mga pinklawan. Hindi ganun kayo magturo di ba?
O yan ang ginagawa ni Romualdez ngayon, nagtuturo. O. Yan ang buong kamera. na ginawa ko daw. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2045? Sandali, sir. Ang layo ng 2034. 25. 20, hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ang nasabi pala Antindi nun. Antindi nun. Ang lalim nun, Brad. Malalim yung Brad. Hindi, baka akala ninyo, tanong kasi sa kanya 2028. Magpapahinga ako ng 2025. Bakit? Kailan ba nagpapahinga ang mga warrior? Pag nanonood kayo ng mga warrior sa Netflix, favorite ko yung Last Kingdom. Pag nagpapahinga sila, there is a battle kinabukasan. Kaya nga sabi niya dito, 2028 and then 2025, magpapahinga lang ako. Bakit? There is a battle sa 2028. Yun!